Habang kumakain ang batang babae, casual niyang inihagis ang chopstick, na tumama sa isang lamok na nakaipit sa isang haligi, ngunit napakalakas ng puwersa nito kaya't gumuho ang buong bahay. Nadurag ang kanyang ama, nabaluktot ang bibig, at agad itong namatay. Pagkatapos ay nakakita siya ng lamok sa mukha ng kanyang ina. Gustong tulungan ng mabait na batang babae ang kanyang ina na palayasin ang mga lamok. Sino ang mag-aakala na isang sampal langgay halos ikamati na ng nanay ko ang buhay niya? Nang makita ito, at sa pagnanais na masiyahan sa kanyang pagtanda ng mapayapa, agad siyang pinapunta ng kanyang ina sa bahay ng pinakamayamang tao ng gabing iyon upang magtrabaho bilang isang katulong. Sino ang mag-aakala na sa unang araw pa lang, maririnig ko na ang mayamang lalaki na nagsasabing, "Ipasa ang order. Sino ang maaaring magpainom ng gamot sa batang Panginoon? Gagantimpalaan ka namin ng 50 baryang pilak. 50 baryang pilak." Ginoo, hayaan mo akong gawin ito. Aking mahal. Kaya ba nitong painumin ng gamot ang batang Panginoon? Kailangan lang ng bonus na pera. Kahit ang hari ng impyerno mismo, mapipilit ko pa rin siyang inumin ang lason. Batang Panginoon, inumin mo na po ang gamot mo. Sino ka para maglakas loob na utusan ako? Umalis ka na. Batang Panginoon, na-offend kita. G at Ginang. Natapos na inumin ng batang Panginoon ang lahat. Ang bonus, nandyan pa ba? Oo, meron. Ito ang aking bonus. Ang galing niyan. Makakaasa po kayo, Ginang. Tinitiyak ko sa iyo na maglilingkod ako ng maayos sa batang Panginoon. Tunay na dedikado. Batang Panginoon, tara kain na tayo. Mag-alis. Hindi ako kumakain. Ngayon ay labis akong may kapansanan na hindi ko na kayang tumayo. Ano ang saysay ng pagkain ng mga mahahalagang bagay na ito? Kung hindi ka kakain, saan ako kukuha ng bonus money? Tatay, Nay, iligtas niyo po ako. Kung hahayaan nating hawakan muli ng baliw na babaeng ito ang anak natin. Kakagaitan ng bata ang kanyang dila at papatayin ang kanyang sarili. Little Nine. Naaksidente si Tudin at nabali ang kanyang binti, pagkatapos ay humarap sa karagdagang kritisismo. Kaya naman, hindi maiiwasan na madali silang magalit. Kaya ko, maaari ba tayong lumipat sa mas banayad na pamamaraan? Tama iyan, Little Nine. Hindi namin sinisisi ang bata. Alam ko rin na ginagawa mo ito para sa ikabubuti niya. Natatakot lang ako na baka may mga iniisip na siyang magpakamatay. Tingnan kung kaya mo. Bawal mong gamitin ang kamay o paa mo, di ba? Sige. Ang pakikitungo sa isang spoiled rich kid na nag-hunger strike din tulad niya. Marami akong paraan. Batang Panginoon, paano kung tumaya tayo? Sa kanya lang. Pastahan ko, kaya kitang pakainin ng 2 beses sa isang araw sa loob ng 2 araw, kung magtatagumpay ako. Kalaunan, lahat ng nangyari sa silid na ito. Kailangan nilang lahat sumunod sa akin. Kung hindi ako kakain, kaya ba niyang ipilit ang kanin sa tiyan ko? Sige, makikipagpusta ako sa kanya. Ipalakpak ang iyong mga kamay bilang saksi. Ang sino mang sumisira sa kanyang pangako ay parang tuta. Batang Panginoon, kain na tayo. Binibini. Wala ka bang kahit kaunting kahihiyan? Lumabas ka. Ano ang saysay ng pagligtas ng mukha? Gusto ko ang bonus. Kung mabilis kang makakain ngayon, aalis ako agad. Kung hindi ka kakain, magdadala ako ng upuan dito at uupo ako at papanoorin kang maligo. Mukhang malinis mula ulo hanggang paa. Binibini. Isa talaga siyang babaeng bastos. Kain. Lumamig na ang tubig. Huwag mo akong sisihin. Gusto mo ba akong awayin? Sa probinsya, para kumita. Anong trick ang hindi ko pa nagagamit dati? Masyado pa ring inosente ang batang Panginoong ito. Kahapon ay niloko ako ng babaeng taga-probinsya na iyon. Gusto kong makita ngayon. Ano pa bang ibang mga trick ang nasa isip niya? Mas mabuting mawala ang steamed buns kaysa mawalan ng mukha. Kahit na nagugutom ang pamilya kon gayon, nandito pa rin ako, mahal kong batang Panginoon. Talagang tumanggi rin siyang kumain kahit isang subo ng kanin nito. Sino ang nasa labas? TIUCU. May sakit ba siya? Batang Panginoon. Ito ay tinatawag na ang pakikidigma ay hindi umiiwas sa panlilinlang. Dalhin mo na ang pagkain sa banyo para sa akin. Baliw ka ba? Buksan mo ang pinto dali. Batang Panginoon. Natatandaan mo pa ba ang pastahan? Tapusin mo na lang itong lunchbox. Pakakawalan kita agad. Hindi pwede. Sinabi kong hindi ako kakain, at seryoso ako. Hindi ka naman kakain, di ba? Sige. Nasaan ang mga tao? Tawagan agad ang opisina ng pahayagan. Ang headline sa unang pahina bukas ay, ang panganay na anak ng pamilyang Go, ang pinakamayamang pamilya sa lungsod, ay natulog sa banyo buong gabi. TIUCU. Paano siya naglakas loob?
Mayroon ba akong anumang bagay na hindi ko maglalakas loob na gawin? Batang Panginoon, kung hindi ka kakain, bukas ko ipapaalam sa buong lungsod. Buong gabing nanatili sa banyo ang yumaong Batang Panginoon. Binibini. Ang baliw na babaeng ito. Handa silang gawin ang kahit ano. Kung may lathala ito sa pahayagan. Kung gayon, hindi ko nakakailanganing makipagkilala sa kahit sino. Kakain o hindi kakain. Batang Panginoon. Nagbilang ako hanggang 3, 1, 2. Kumakain ako. Hindi ba't mas madali sana kung ginawa ko na lang iyon ng mas maaga? Bakit kaya titiisin ng isang batang Panginoon ang hirap? Little 9. Sa nakalipas na 2 araw, sarado ang templo, ngunit sa wakas ay pumayag na itong kumain. Lahat ng ito ay salamat sa iyo. Makakaasa po kayo, mga Ginoo at Ginang. Ipaubaya mo na lang sa akin ang batang Panginoon. Ginagarantiya ko na gagawin ko siyang masunurin at mapagpakumbaba. Batang Panginoon. Tara, mag-sunbathing tayo. Huwag pumunta. Sige. TIUCU. Pabayaan mo ako. Batang Panginoon, huwag kang gumalaw. Mas magaan pa siya kaysa sa 150 kilogramong inahin sa aming nayon. Hindi kita pinuna kahit kaunti. Paano mo ako nagawang ikumpara sa baboy? Batang Panginoon, alam mo ba kung paano palagwin ng maayos ang mga halaman sa bukid? Ayoko nang malaman, kailangan kong tiisin ang nakakapasong araw. Kinailangang tiisin ang malakas na ulan. Kailangang tiisin ang malakas na hangin. Saka lamang sila maaaring lamaking malusog. Ganon din sa mga tao. Nagkukulong siya sa kwarto niya araw-araw. Kalaunan ay kinakalawang din ang mga buto. Kung ayaw pa rin nilang lumabas at magbilad. Kung hindi gumaling ang binti mo mamaya, huwag mo akong sisihin. Hindi ako halaman. Batang Panginoon, mas madaling alagaan kahit ang mga halaman kaysa sa iyo. Kaunting tubig lang at lalago na sila. Kung tungkol sa kanya, kinailangan ko siyang suyuin habang karga siya. Batang Panginoon. Namumukadkad na ang mga rosas sa tabi ng fountain. Tingnan mo. Hindi ako pupunta. Sige, TIUCU. Bahagyang bumagal ang takbo niya. Hindi ba ito ang yumaong Batang Panginoon? Tama, nawawala ang din ka. Bakit ganyan pa rin ang paa mo? Isa talaga itong malupit na pagbaluktot ng tadhana. Sa unang bahagi ng susunod na buwan, magkakaroon ng laban sa rugby. Ang Van Tranca ay isang mahalagang manlalaro. Pumunta kami rito para ihatid ang imbitasyong ito sa iyo. Inaanyayahan ko kayong pumunta at manood para mapasaya kayo. Paano ko ba makakalimutan? Pilay na ang mga binti ng Batang Panginoon. Hindi na rin ako makatayo ng maayos. Paano ako makakasali? May mga pinagtatawanan lang ako ng mga tao dahil sa pagiging pilay ko. Paumanhin, din. Nagkamali ako ng pagkakasabi. Nawawala ang pavilion. Hindi rin niya ako masisisi kung bakit ko kinansela ang kasal. Ngayon ay paralisado na ang kanyang mga binti. Talaga bang pipilitin mo akong makasama ang isang taong may kapansanan buong buhay ko? Normal lang naman na itigil ko na ang engagement namin sa kanya. Maiintindihan niya. Tama. Ang aking Batang Panginoon ay hindi isang taong maaari ninyong apihin kahit kailan ninyo gusto. Sino ba kayo sa tingin ninyo? Paano ka naglakas loob na tumayo sa harap ko at apihin ang Batang Panginoon ko? Ngayon ay bubuksan ko ang iyong mga mata. Itong palakong bakal. Espesyalista ako sa pakikitungo sa mga taong bastos ang bibig na katulad mo. Huminto. Little 9. Baliwala. Hayaan mo na sila. Batang Panginoon. Malapit na nila siyang bugbugin ng walang pakundangan. Paano pa niya mapipigilan ang sarili? Sige. Siya ang may-ari. Nagpasya siya. Duwag. Aling bituin. Kaya ngayon ang tanging paraan para maasahan ng mayamang Batang Panginoon ang isang dalagang taga-probinsya para protektahan ang kanyang sarili. Nakakaawa talaga yan. Pagpipinta ng ulap. Ngayon ay isa na lamang siyang pilaina hindi man lang makatayo. Nagtanong siya, ano ang magagamit niya para lumaban? Alin ang kulang sa templo? Hindi ba't ikaw ang pinakasikat na manlalaro ng rugby sa lungsod dati? Kung may lakas ng loob ka, tumayo ka at suntukin mo ako. Makakatakbo pa kaya siya ulit sa buong buhay niya? Hindi na ito maaaring tiisin pa. Gusto mo bang bugbugin ka ng young master ko? Nakakainis na gawin yan. Maghintay ka lang. Ipagkakaluwag ko ang iyong kahilingan ngayon. TIUCU. Ano ba ang pumasok sa isip mo? Pabayaan mo ako. Batang Panginoon. Hindi makagalaw ang mga binti niya, di ba? Walang problema. Ako ang magiging mga binti mo. Batang Panginoon. Ngayon ay maaari na tayong maglaro. Kontento ka na ba ngayon? Naiisip ko lang yung dalawang naglakas loob na kutsain ng Batang Panginoon dahil sa hindi raw marunong maglaro ng rugby.
Sa sobrang galit ko ay hindi ko na matiis. Batang Panginoon, kain na tayo. Kumain ka na dali. Huwag kumain. Dalhin mo na. Hindi ka kumakain, di ba? Sige. Kung gayon, hayaan mong ako mismo ang magpapakain sa iyo. Huwag kang lumapit pa, binibini. Kumakain ako. Batang Panginoon, busog ka na ba? Tara na. Araw ng rugby ngayon. Tara na. Dinala ko siya para durugin sila. Hindi. Ilabas mo siya para magsaya. Hindi ako pupunta. Sa aking hitsura na ito. Ano ang saysay ng pagpasok sa trabaho? Gusto niya akong pumunta roon para magmukhang katawa-tawa at ituring sina Lu Yunjeng at ang iba pa bilang katatawanan. Batang Panginoon, huwag mong maliitin ang sarili mo ng ganyan, pero huwag mo rin silang masyadong itaas ang posisyon. Mas mainam nang lumabas para maging goalkeeper kaysa manatili sa bahay na miserable. Kung hindi iyon gumana, ako ang maglalaro para sa kanya. Hindi siya maaaring manalo. TIUCU. Ano ang ginagawa mo? Bitawan. Kumapit ka ng mahigpit, Batang Panginoon. Tara na. Ano ba ang biglang lumabas? Mukhang ang young master at ang binibini iyon. Hindi ba ito ang yumaong Batang Panginoon? Anong problema? Paralisado na ang mga binti ko. Pero pumupunta ka pa rin sa football stadium. Gusto kong balikan ang mga masasayang araw ng nakaraan. O pumunta ka rito para ipahiya ang sarili mo. Pagpipinta ng ulap, huwag mong sabihin yan. Nawawala ang pavilion. Malamang gusto lang nilang pumunta at manood, para makita ang kahanga-hangang estilo niya ng pag-score. Matandang kabataan. Kung alam na niya na isa siyang taong may kapansanan. Kung gayon, dapat ay manatili ka na lang sa bahay. Tama iyan. Ano ba ang ginagawa ng isang taong may kapansanan dito at sinusubukang libangin tayo? Huwag mong sirain ang pitch namin. Umalis ka na rito. Mga bulag talaga kayo. Matagal na akong nagtitiis sa inyo. Sino ang tinatawag mong may kapansanan? Siyempre, ang tinutukoy ko ay ang panganay na anak na lalaki ng pamilya ninyo. Matandang kabataan. Nakakahiya na ang pagpapaliban ng engagement mo. Ngayon, paralisado na naman ang mga binti ko. Kahit ang rugby ay hindi maaaring laruin. Aling bituin. Pumunta ka ba sa stadium ngayon para mapahiya? Umalis ka rito, huwag mong dumihan ang damuhan. Matandang kabataan. Unang gantimpala sa larong rugby ngayon. Ito ay isang tropeyo na gawa sa ginto na inisponsor ng isang konsulado mula sa ibang bansa. Panatilihing dilat ang iyong mga mata at tumingin. Panoorin kung paano ko ito nakukuha. Paano mo nagawang lokohin ang Batang Panginoon ko. Bubugbugin ko ng todo kayong mga ugok na nahuhumaling sa mga dayuhan. Little Nine. Kalimutan mo na lang yun. Tara na. Hindi makagalaw ang binti ng aking Batang Panginoon. Pero ako ang mga binti niya. Larong rugby na ito. Maglalaro ako para sa kanya. Binibini. Isang inosenteng dalagang probinsyana na hindi alam ang pagkakaiba ng tama at mali. Alam mo ba kung paano nilalaro ang rugby? Huwag mong hayaang umabot sa puntong hindi mo na mahawakan pa ang bola. Ang alam lang niyang gawin ay gumulong-gulong sa damuhan, nagpapakatanga sa harap namin. Ang American football ay isang mapagkumpetensyang sport para sa mga kalalakihan. Isa lamang siyang simpleng katulong sa probinsya. Huwag ka nang umakyat dyan at ipahiya mo pa ang sarili mo. Nagsasalita siya ng kalokohan. Sino ang nagsabing lalaki lang ang pwedeng maglaro ng American football? Ngayon ay bubuksan ko ang iyong mga mata. Ano nga ba ang ibig sabihin ng diretsong sumugod ng hindi umaatres? Nakakahilong. Ang galing niyan. Napakaganda. Kita mo, nanalo na ako sa laro. Itong kopang ginto sa kanluran. Ngayon, kailangan ko na itong mapunta sa akin. Sa kanya ba ito? Isa lang siyang taga-probinsya. Karapat-dapat din ba siyang humawak ng gintong tropeyo? Mangarap pa. Siya ang iginagalang na panganay na anak ng pamilyang Lu. May balak ka bang sirain ang pangako mo? Paano niya nagawang nakawin ang mga gamit ko? Ito ang napanalunan namin. Pinagtaksilan nila tayo. Pinagtaksilan nila tayo. Nasaan ang mga gwardya? Ibalik mo sa akin ang tropeyo. Tapos bugbugin mo siya ng husto. Turuan mo siya kung ano ang pagiging magalang. Little Nine. Tumakas ka. Batang Panginoon. Kung determinado silang matalo, pagkatapos ay susundin ko ang kanilang mga kagustuhan. Idilat ninyong lahat ang inyong mga mata at tumingin kayong mabuti.